Magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang tatlong bagay o gamit na lagi kong dinadala pag ako ay umaalis. Sa nakaraang video natin, pinag-usapan natin ang tungkol sa EDC o yung Everyday Carry. At kasama ang tatlong ito sa mga bagay na aking binibitbit o dinadala pag ako ay may pupuntahan o kaya aalis. Ito yung mga daladala ko bago ako lumabas ng bahay. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin sila, i-review natin sila kumbaga, itong dalawang tactical flashlight at isang tactical pen. Pag-uusapan natin ang kanilang mga function at ang kanilang kahalagahan at kung bakit pa sila dinadala sa araw-araw pag ako ay umaalis ng bahay. Unahin natin dito sa mas malaking flashlight. Actually, hindi naman siya ganong kalakihan. Mas malaki pa ang aking palad. Ito po ay gawa ng Sofern at ang model niya ay 611C. Yari siya sa metal, aluminum alloy, kaya kahit siya mabagsak o maapakan, magulungan, hindi siya masisira, gagana at gagana pa rin siya. Ito rin po ay water resistant, kaya pwede niyo siyang gamitin kahit umuulan. Actually, pwede niyo siyang ilubog sa tubig ng kahit hanggang 2 metro, gagana pa rin siya. Magpo-function pa rin siya kahit nakalublob sa tubig. Siya po ay merong single clip. Yan. Kaya pwede niyo siyang isukbit sa inyong mga pantalon o kaya sa mga gilid ng inyong mga bag pag siya ay dala ninyo. Siya po ay pinapagana ng single battery sa loob na 18650, kaya medyo matagal-tagal po bago siya i-recharge ulit dahil sa high capacity ng kanyang baterya. Ang baterya din po nito ay rechargeable, kaya hindi niyo na kinakailang bumili ng baterya kung sakasakaling hindi na siya gumagana. Ano niyo lang, i-recharge nyo lang siya, ayan. Ang ginagamitan po siya ng USB charger na Type-C, ayan, dito siya nilalagay. Kaya kung ang inyong mga cellphone gumagamit din ng Type-C na charger, hindi nyo na kinakailangan magdala ng dalawang charger pag lalabas kayo ng bahay o kayo may pupuntahan. Isa na lang, pwede siyang gamitin dito rin sa tactical flashlight dahil siya ay gumagamit ng Type-C charger. Siya rin po ay LED, hindi siya bulb, kaya malakas ang buga, maliwanag kumbaga ang kanyang ilaw at matipid sa baterya. Ang maximum na ilaw na kanyang ibuga ay 1000 lumens. At ang kanyang ilaw ay kayang umabot hanggang 100 meters. Ayan. Ang nga pala niya, ang kanyang dimension ay, ang haba niya ay 113 mm. Ang lapad niya ay 22 mm at ang bigat niya ay 48 grams, kaya napaka-handy kumbaga. Meron din siyang zoom in, zoom out. I-twist nyo lang to, ayan, i-twist nyo lang po yan, ayan, naka-zoom na, zoom in na po siya, tapos i-twist nyo ulit para zoom out naman. Meron siyang 5 modes, moonlight, low, medium, high, at strobe.
Dito po ang kanyang side switch. Ayan. Yung green na nakikita ninyo, yan yung kanyang battery indicator. Pag nag-green po yan, ibig sabihin yan, fully charged ang inyong flashlight. Pag pindot nyo po at ang lumabas naman ay pula, ibig sabihin, yun ang time na dapat nyo nang i-charge ang inyong flashlight. Pag ang moonlight po niya ay 1 to 2 second na pag-click. Yan ang moonlight niya. Pinakamahinang buga ng ilaw. Ang susunod na click naman ay ang low. Yan, low. Tapos medium. Tapos high. Yan po ang pinakamaliwanag niya ng kayang ibuga na 1,000 lumens na sabi ko nga kanina ay umaabot hanggang 100 meters ang liwanag. Dahil po LED ang nagpapailaw sa kanya, gumagamit siya ng LED, pati yung paligid, hindi lang kung saan ka nakatutok yung flashlight, hindi lang yun ang maliwanag, pati yung paligid maliwanag din. Yan. Tapos naman kung gusto nyo gamitin yung strobe, 3 click. 1, 2, 3. Yan. Strobe. Tapos naman kung gusto niyo gamitin, tapos gusto niyo yung pinakamaliwanag agad, hindi na kayo dadaan sa low at saka medium, yung pinakamaliwanag agad na ilaw ang gusto niyo gamitin, double click lang po. 1, 2, ayan. Yung pinakamaliwanag na kagad ang inyong ang ibibigay sa inyo ng flashlight pag double click. Yan po. Ito po ay nabili ko sa online shopping sa halagang 580 pesos. Free shipping na po siya nun. Kaya kung ano yung presyo nung nandun, yun na po yung binayaran ko. Wala nang dagdag na bayarin pa. Ang susunod naman po ay itong mas maliit. At halos kasing laki lang siya ng aking daliri. Ayan. Ito rin po ay gawa ng Sofern at ang model niya ay SC21. SC21 ng Sofern. Ito rin po ay yari sa metal, aluminum alloy at waterproof din siya. Ibig sabihin water resistant. Pwede siyang gamitin sa kahit tag-ulan at kahit katulad nitong isa, pwede niya rin siyang ilublob sa tubig ng hanggang 2 meters at gagana pa rin siya, mag-function pa rin siya. Ang dimension naman niya ay, ang kanyang haba ay 73 mm, ang diameter naman niya ay 22.5 at ang bigat niya ay 37 grams, kaya napakagaan, napaka-handy. Minsan pag dinadala ko nga siya, minsan nakakalimutan ko na nakasukbit pala siya sa bulsa ng pantalon ko. Meron siyang dual pocket clip, hindi katulad nitong isa na single lang. Ito ay dual, kaya pwede mo siyang sa cup mo, isabit, kumbaga. Papakita ko po. Ayan. Pwede niyo siyang isabit kung kayo naglalakad sa madilim. Ayan, pwede siyang isabit. O kaya naman kung kayo may mga ginagawa, ayan, kumbaga hands-free na kayo, pwede siya ilagay sa inyong cup para magamit niyo siya na hindi na kinakailangang hawakan. Ito rin po pala, ang kabilang dulo niya ay may tinatawag na magnetic tail cap. Katulad din po nito, hindi ko nabanggit kanina, ito may magnet din. May magnetic tail cap din siya.
Ito rin meron, kaya lang ang pagkakaiba nilang dalawa, ito yung dulo niya, mas full yung magnet niya. Hindi katulad nito na yung ano lang, yung circle lang sa loob, yun lang yung may magnet. Pero ganun pa man, talagang makapit pa rin kahit mas maliit yung magnet niya. Dahil na rin siguro mas maliit siya, kayang-kayang kahit ilagay niyo siya dun sa pinto ng inyong mga ref, hindi siya yung dadaos-dos pababa. Kahit ganun din to, kahit mas malaki siya, kahit ilagay niyo sa ref, gilid, pinto ng ref, hindi siya dadaos-dos, hindi siya maano. Talagang napakalakas ng magnet nitong isang to. Ganun din tong isang to. Pareho sila. Ayan. LED rin yung dito sa ilaw niya. At nagbubuga rin siya ng 1,000 lumens. At ang ilaw na inaabot, ang kayang abutin ng kanyang liwanag ay 135 meters. Mas mataas ng 35 meters kaysa dito kasi ito 100 meters lang ang kayang abutin. May single battery siya na 16340. Yun naman ang kaanahan nito. Mas ang capacity nito, kumbaga mas matagal ang capacity na ang itatagal ng baterya nito kaysa dito. Pero oras din po ang pag continuous yung ginamit, matagal na oras din po bago siya malobat. Rechargeable din po yung kanyang ang kanyang battery. Katulad din nito, gumagamit din siya ng type C na USB cable. Yan, diyan siya nilalagay. At ito rin ang kanyang, meron din siyang side switch. Ayan, katulad din ng neto, umiilaw ng green. Ibig sabihin, pag green, fully charged, at pag pula naman, yun ang time na pwede mo na siyang, dapat mo na siyang i-charge. Ayan. Ang kaiba naman po ng maliit na to kaysa dito sa mas malaki, ito naman po ay hanggang 8 modes. Meron siyang moonlight, low, medium, high, turbo, at saka 3 flashing mode, yung strobe, SOS, at saka beacon. Ito po yung ito pa ang katulad din nito, 1 to 2 seconds na pindot para yung moonlight. Ayan. Yan ang pinakamababa. Tapos ito yung kanyang low, medium, high. Yan po. Ngayon, kung gusto niyo naman ng turbo, patayin niyo muna. Double click. Yan, turbo. 1,000 lumens po ang binibigay niyan. At ang liwanag ay kayang umabot ng 135 meters. Ngayon naman, kung gagamitin naman niyo yung flashing mode, katulad din itong isa, 3 click naman po. 1, 2, 3. Yan. Yan ang kanyang strobe. Tapos, kung gusto nyo gamitin yung SOS, ipipindutin nyo lang po siya ng matagal hanggang sa lumabas yung SOS. Yan. Yan naman ang kanyang SOS. Yan. Hindi mas mabagal na flash pag flash ng ilaw. Tapos naman yung beacon naman, kung gusto nyo gamitin, i-press nyo rin uli siya hanggang sa lumabas yung beacon. Yan. Ang beacon niya, yan, yung paisa-isang fog flash ng ilaw. Yan. Yan po. Ito naman po ay nabili ko rin sa online.
sa halagang 1,260 pesos. Free shipping na rin po yun. Kung ano yung presyo dun sa ano, yun na yung binayaran ko, wala na ibang kasama pang dapat bayaran. Ito po yung dalawang flashlight na ina-alternate kong dalhin pag ako yung maalis. Pero kadalasan ito, kasi mas handy siya, mas maliit, mas magaan, at mas marami siyang mode, kumbaga light mode at saka flashing mode. Bali, walo ang function niya. Kaya madalas ito yung ginagamit ko. Pero minsan dinadala ko pa rin ito. Ang kagandahan din kasi nito, mayroon siyang yung crown bezel, no? Parang corona, na pwede mong gamitin for self-defense. Ito naman wala. Flat lang yung ano niya. Maganda rin po itong gamitin, lalo na kung sa bahay. Hindi lang yung kung lalabas ka o may pupuntahan ka. Ito yun, lalo na magagamit niya pag may mga brownout. Ayan. Imbis na kandila yung gagamitin nyo, ito na lang, kasi yung kandila, pag nakaligtaan pa, may possibility na magkasunog pa. Hindi katulad nito na, at saka ang kandila, depende sa laki, di ba? Pag maliit, mas mabilis maubos. Pag mas malaki, matagal. Pero ito naman, ilang beses ko na rin nasubukan pag may brownout sa amin. Talagang nagkaroon na ng ilaw, yung bumalik na uli yung kuryente, yung ilaw, ito'y gumagana pa. Kumbaga, nakailaw pa rin. Hindi pa rin siya namamatay. Kaya, talagang hindi lang pang personal na gamit, sa bahay na rin ginagamit ko ito. Tsaka talagang mas maliwanag yung pag itong ginamit ko, kahit yung low beam, yung low light lang talagang maliwanag yung bahay. Hindi katulad ng kandila o kaya ng pangkaraniwang flashlight, mahinang ilaw lang ang kayang ibigay. Ito rin po kung tutusin, pwede nyo rin gamitin for self-defense kahit ito. Halimbawa po kayo merong nanghaharas sa inyo o gusto kayong atakehin, dahil po sa LED siya, malakas ang buga ng kanyang liwanag, pwede niyo pong itapat sa mata ng kung sino mang gustong mangharas sa inyo. Yan, para magkaroon ng distraction at magkaroon kayo ng pagkakataon na tumakbo o makaiwas kung ano man yung hindi magandang gagawin sa inyo. Ayan po. Kaya tsaka minsan kasi 'di ba, lumalabas tayo ng bahay, hindi natin alam kung ano oras tayo uuwi. Minsan ang dadaanan natin pag ginabi tayo, napakadilim, walang masyadong ilaw. Ayan, diyan natin siya magagamit. At dahil nga po yung meron siyang mga strobe light, yan po ay pantawag pansin din kung tutuusin. Kung kayo ay nangangailangan ng tulong or in distress, kung malayo yung mga hinihinga niyang tulong o kayo hindi makasigaw, wala kayong masyadong malakas na boses, yan. Pwede niyo siyang gamitin para pantawag pansin, kumbaga. Yan po ang kahalagahan. Kaya nagdadala ako ng mga ganyan. Ang huli natin pag-usapan ay itong tactical pen. Actually, parang ordinaryong pen lang siya, pero ito po ay yari sa metal, alloy din siya, kaya kahit mabagsak, maapakan, hindi rin siya masisira. Meron din siyang clip, yan, para pwede niyang deep, kumbaga parang deep pocket clip, kaya pwede niyo siya ilagay sa inyong mga bulsa ng pantalon. Ang dulo po niya ay may glass breaker. Kung kayo po ay natrap sa isang sasakyan, sa loob ng sasakyan, pwede niyo siyang gamitin para pambasag ng salamin. Pwede rin niyo siyang gamitin for self-defense. Ang kabilang dulo naman po niya, pag tinus niyo siya, ay ang kanyang panulat.
yung pinaka ballpen niya mismo. Yan. Ang ano lang nito, yung kanyang panulat pag naubusan ng tinta, hindi siya rechargeable. Yun lang, kumbaga nakikita kong downside ng tactical pen na ito. Pero all in all, kung susumahin, talagang napaka-useful po yun itong hindi lang panulat, pwede pang pandepensa at pwede pang, kung tutusin, pwede pang makasagip ng buhay. Yan po. Yan po yung tatlong bagay na lagi kong dinadala kung ako ay aalis, kung ako may mga lakad, may mga pupuntahan. Lagi ko silang sinisiguro ko na bago ako lumabas ng bahay, dala-dala ko sila. Kahit hindi ako magdala ng bag, dahil nga sila ay very handy, kahit nasa bulsa lang ng pantalon, pwede na. Hindi mo na kinakailangan magbitbit ng kung ano-ano pa. Yan po. Sana po ay may kahit pa paano may konti kayong kaalaman na natutunan, at sana kahit pa paano nakapagbigay ako sa inyo ng tip. Sana ay maging useful, at sana yung mga function at kung bakit at kahalagahan kung bakit ko sila dinadala ay sana po ay kumbaga ma-install sa inyong mga kaisipan. Layunin po natin kahit pa paano makatulong, kaya tayo gumagawa ng mga ganitong review bagay, kasi yung iba sa atin akala nila pang-dekorasyon lang itong mga ito pag nagdadala tayo, pero hindi natin alam, kasi pag nasa labas tayo ng bahay, hindi natin alam kung ano yung mga pangyayaring pwede nating ma-encounter, hindi po ba? Kaya nagdadala tayo ng mga ganito. Hindi man natin magamit sa araw-araw, pero at least pag dumating yung pagkakataon na kinakailangan natin may magamit, meron tayong madudukot sa ating mga bulsa. Yan po. Sana po ay nakapagbigay ako sa inyo ng kahit kaunting tip. Maraming salamat po, at God bless.